Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ngayon, medyo nabuo na mga kabunyog ang kwento. Ano ba talaga ang nangyari? Yun. Medyo ano na tayo ngayon? Medyo may nabuo na tayong kwento. Ano ba talaga ang nangyari kay Saldico? O ito mga kabunyog walang linaw talaga kung mayroon ba siyang Portuguese Golden Visa. Walang linaw yon, walang kumpirmasyon pa doon. The last time kasi, ang sinasabi, si Saldico ay mayroong Portuguese Golden Visa. Kaya siya nakakaikot pa doon sa European Union kasi mayroon siyang Portuguese Golden Visa. Kaya nakabase siya sa Portugal. Yun ang unang alam. Pero ngayon, ang lumilitaw, ito yung kumpirmado based sa lumabas na mga balita. Si Saldico ay galing ng Czech Republic, patawid sana siya ng Germany. Ibig sabihin, magkaka-border lang kasi yan mga kabunyog. Ang ang Germany, ka-border niyan, ang Austria, ang Poland, saka ang Czech Republic. So magkaka-border yan. Magkaka-border. Land border lang yan. Parang sa atin, lang yan mga rehiyon lang yan. So ngayon, galing ng Czech Republic, papunta na siya ng Germany. Ibig sabihin, pagkagaling siguro ng Germany, pwedeng papunta na, pabalik ng Portugal. May private siyang car, private na sasakyan. Kung totoo, pagdating sa Europe, ang mga bansa doon, wala namang mga border patrol, yung mga immigration, yung sa mga borders niyan, hindi naman chine-check diyan yung mga passports, hindi naman chine-check diyan yung mga visas. Wala. Nakabiyahe na ako ng Europe by car. Galing kami ng Austria. Tapos tumawid kami ng Germany. Yun. Tumawid kami ng Germany. Tapos patawid na kami ng France, patawid na kami ng Belgium, Netherlands, by car lang kami. Hindi naman sa bawat border ng bawat bansa, hindi naman nag-check ng visa o ng passport. Kaya lang, ang paliwanag ngayon, napanood ko, mayroon stricto daw ngayon ang Europe o yung European Union. Sa bawat border, nag-check random. Parang yung matimingan, naalala ko noon, galing kami ng Austria, pagtawid din ng Germany talaga, na-check din kami random lang. Parang hindi naman lahat ng sakyan chine-check, kami na timingan. Pero dahil kumpleto naman kami ng mga kasamahan ko, ng mga papeles, so pinatawid lang kami, madali lang naman. Saka border police lang, wala namang mga doon. Wala talagang immigration doon sa border. Ngayon, ang nangyari dito, parang na rin to, God works in mysterious ways. Bakit God works in mysterious ways? Una, random lang naman ang pag-check. O na-timingan si Saldico. Di ibig sabihin, sa lahat pa ba naman ang machi-check, na-check pa si Saldico. Pangalawa, walang dalang anumang papele si Saldico. Siguro hindi niya na dinala yung passport niya kasi nga, canceled na yung passport niya Canceled na Pangalawa, yung visa niya naman na sinasabi, hindi naman kumpirmado. Kung mayroon nga ba siyang golden visa ng Portugal, hindi kumpirmado. Kung mayroon man siyang Portuguese visa, yung golden visa ng Portugal, bakit hindi niya nadala? O yun naman. Kaya parang ang nangyari dito, God works in mysterious ways nga Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari dito, parang una, wala naman talagang regular na immigration controls sa mga border sa Europe. Walang ganyan kasi na yan European Union na yan. At iisang visa na yan, Schengen visa, at iisang currency na, euro, except Great Britain. Kasi may
May sariling visa yon at saka may sariling currency, yung pounds. Pero sa pabiyahe-biyahe ko ng Europe, nachi-check lang yung, kailangan lang yung passport mo at saka visa mo pag magpi-plane ka o mag-ieroplano ka. Katulad nung galing kami ng Greece, nag-eroplano kami to Austria. O yun, kailangan ng ano doon. Kailangan talaga kasi sa airport yan. Pero kapag may land ka, lalo na't private car, ano yan, walang mga immigration ano diyan, patrols sa mga boundaries ng mga bansa. Except may mga bansa na mayroong random lang nagchi-check. Naalala ko, chinek kami noon, galing kami ng Austria, papasok din ng Germany, na-check kami. O nga, no? Na-check kami noon. Na-check kami ng Germany. So, stricto yung Germany. So, ang nangyari dito kay Saldico, na-check daw doon sa German border. Na-check daw doon sa Germany. O, ibig sabihin, parang yung nangyari din sa amin, na-check din kami, Germany rin. Galing kaming Austria. Pero random din lang yon kasi yung mga nasa unahan naming sasakyan, hindi naman chine-check eh. Hindi naman tinipigil. Kami lang, na-timingan kami noon. Pero wala naman kaming problema. Dala namin ang mga papers. Itong si Saldico, nagkataon, walang dalang papers. O, bakit kaya hindi siya nagdala ng paper? Siguro dahil mas problemado kasi canceled na. O baka wala naman talaga siyang Portuguese Golden Visa. Anyway, God works in mysterious ways. Kung totoo itong kwento na yan. Kasi ibig sabihin, sa lahat ba naman ng matatimingan ng random na check, siya pa. At wala siyang dalang papeles. Kaya ngayon, ang lumalabas, undocumented alien siya. Undocumented, mga kabunyog. So, ang nangyari dito, undocumented si Saldico. Kaya, inaresto. Inaresto siya. Kaya lang, may policy ang Czech authorities na bawal maglabas ng mga information kapag mga ganyan. So, walang official statement ngayon ang Czech authorities. Pero ang ginawa ng Germany, nung German police, pagka-aresto sa kanya sa German border, pinabalik ng Czech Republic. Hindi pinapasok ng Germany. O kaya napunta siya ngayon sa German ay sa Czech Republic. O yan yung kwento niyan mga kabunyog, mga kababayan. Ayon sa sa alam natin, ganun ang nangyari. Bakit wala pa ring linalabas na confirmation ang Czech authorities? Ay mukhang policy nga nila. Kapag mga ganitong immigration matters, kasi immigration matters ito eh. Hindi sila naglalabas. Hindi sila naglalabas ng mga kabunyog. Hindi sila naglalabas ng information. Kaya nagkakalat ngayon naglalabas ngayon ang mga DDS, lalo na si Roque, ng post na fake news daw si Pangulong Marcos. Kasi siya pa lang naman daw ang nagbabalita na naaresto si Saldico. Ang Czech authorities hindi naman naglalabas ng confirmation. Ayun na nga. Ay ang policy nga ng Czech authorities, lalo immigration matters ito, may privacy. So hindi nila nilalabas. Pero hindi naman ibig sabihin na dahil hindi pa naglalabas, hindi totoo. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung sa tingin natin nangyari diyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.